Ayan o. So maangat yung, ayan, umaangat na. Ayan, so ayan, yung kulay puti na yan. So guys, nailagay na natin yung ating transmission, no? Yung ating starter at saka yung ating distributor. At ito lahat nga ng mga cable. So ito guys ay hindi natin mapapaandar, no? Dahil sa tinanggal natin itong ating distributor. Nang pagkatanggal natin ng ating distributor ay nagbago yung ikot ng ating flywheel, no? So hindi na match yung ating flywheel, yung timing ng ating flywheel dito sa ating distributor. So kung titingnan natin to, ito yung number 1. So kung mapapansin nyo dito guys ay, so guys, ito yung ating distributor, no? So ito yung spark plug number 1, 3 at saka 2. Ayan, 2. So dito yung 1, ayan. Kung bubuksan natin to, ayan, naglagay na ako ng marking dito guys para madali nyong makita. Tapos nakatutok siya dun sa number 2. So kung titingnan natin dito guys, ayan. So nakatap dead center siya, hindi sa 1. Ayan. So i-share ko dito sa video guys na paano ba natin ita-timing itong ating distributor para mag-match dito sa ating crankshaft, no? Timing ng ating crankshaft. So hindi ko na bubuksan yung ating valve cover. So ito guys, i-share ko sa inyo. So guys, kung mapapansin niyo, yung location ng aking engine ay banda dito, no? So mahirap siyang i-access kung tatanggalin ko pa yung ating valve cover. Yan. So ang ginagawa ko guys ay gumagamit ako nito. Ayan. So ito is ano lang to, plastic lang to ng ano, ice candy. Ayan, oh. So hipan ko lang guys. Yan. So yan yung ating gagamitin. Tatanggalin lang natin to. Pero kung accessible naman, nasa sa inyo yan kung tatanggalin niyo yung valve cover niyo. Pero sa akin, hindi ko na to tinatanggal, no? So tinanggal ko na yung ating spark plug. Tapos ilalagay lang natin to dito. Yan. So ang ikot ng ating ano guys is pa clockwise, no? Yung makina ikot natin pa clockwise. So ika-clockwise ko lang guys. Ayan. So wala pa siya dun sa kanyang compression. Ayan. So nandito na siya sa pataas na yung motion ng ating piston. Ayan. Ayan. Ayan, oh. So once na na-identify na natin to, ang gagawin natin guys ay, so ayan guys, natanggal na natin to, no? Kasi na-identify na natin yung ating compression stroke na kung saan ang motion ng ating piston ay pataas, tapos yung intake at saka exhaust ay naka-close. Na-identify natin siya dahil nga yung bilis ng paglobo ng ating plastic, no? Pag ganon siya, oh. Tapos kapag counterclockwise natin, gumaganon siya. So pababa na yung motion ng ating piston. So yan, ibig sabihin mabilis yung compression, indication to na naka-close yung intake at saka exhaust. So once na na-identify na natin yung ating compression stroke, ang next na gagamitin kong tools ay ito. Ayan. So mamaya susukatan natin to, no? Ito sinukat ko na to. So
Ayan, lalagay lang natin to dito guys. Ayan. Kasi wala pa to sa top dead center. Hahanapin natin ngayon yung top dead center. Ibig sabihin, yung etong line na yan, ito, at saka yung marking dun sa ating flywheel dapat mag-match. So, ayan. Ayan, nakapasok siya. Ang gagawin ko ngayon guys ay paikutin ko yung ating crankshaft, no. Then imo-monitor natin yung marking ng ating flywheel. So dito guys mapapansin niyo na wala pa yung marking natin, no. Hindi pa siya naka top dead center yung ating flywheel. Tapos pag inikot natin yung ating crankshaft na pa-clockwise, ang ikot naman ng ating distributor ay pa-clockwise din. Ayan. Pag ganun yung kanyang ikot. From 1, 3, 2. Ayan. So ngayon guys, adjust pa natin ng konti. So tingnan natin dito. Ayan. Ayan. So umaangat yung, ayan, umaangat na. Ayan. So ayan, yung kulay puti na yan. So tingnan natin dito sa ating flywheel. Ayan. So andito yan na yung marking nya. So konti na lang. So adjust lang natin ng konti. Tapos tingnan natin dito guys. Ayan. Ayan. So mapapansin natin. Ayan siya. So tingnan natin dito. Ayan. So yung kulay puti na yan, dalawa yung marking na ginawa ko dyan guys. Yung kulay puti is yan yung advanced timing nya. Tapos yung kulay pula, ayun yung top dead center. So itutok lang natin yung kulay pula na marking dito sa marking na yan. So adjust natin ng konti. Ayan. So tingnan natin to. Ayan. So ayan. So yung kulay pula yung kailangan natin itutok dito. Kasi yan yung top dead center niya. Ayan. So konti na lang yung adjustment natin guys, no. Ayan. So ito yung marking niya. Ito yung ating top dead center na line. So dito na ako nag-a-adjust. Ayan. Gamit ang flat screwdriver. Ayan. So pag ganun ang ikot. Tapos ang ikot nito pag ganun din. Ayan. So ayan. So nasa timing na to guys. Ayan. Ayan. So guys, na-timing na natin yung ating crankshaft, no. Ibig sabihin, na-identify natin yung compression stroke ng ating piston at yung position ng ating intake at saka exhaust valve. Ibig sabihin, compression is pataas. Tapos na-identify din natin na nasa top dead center yung ating position ng ating piston. Ayan. So tapos yung flywheel, ito. Ngayon naman guys, ang itatama natin yung position ng ating distributor doon sa position ng ating camshaft, no. So ita-timing natin siya. So ang ginagawa ko guys, since ito yung number 1, so ilalagay ko lang siya dyan. Ayan. Kasi pag linagay natin to, iikot pa to eh. Ayan.
So, pwede mo naman ma-adjust to dito guys. Ayan o. Ayan. So, ma-adjust naman yan. Ayan. So, igaganito lang natin para mag-start siya. Ayan. So, ito yung, ayan guys. So, ito yung marking natin, no? Mapapansin nyo dyan. Ito yung marking natin sa spark plug number 1, no? So, ayan. So, ang ginawa ko guys is, ilagay ko lang yan dyan para konti na lang yung iikot ko dito. Ayan. So, para sakto. So, naglagay naman tayo ng marking dito. So, ilagay lang natin yan dyan. So, ayan. 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 So, yun guys. Subukan natin start guys. So, medyo nanginginig siya. Ayan. So, painitin muna natin yung ating makina bago tayo maglagay ng timing light. Ayan. So, guys, na-adjust na natin yung ating distributor. So, ngayon guys, para kompleto yung ating timing is gamit tayo ng timing light. So, kasi in-adjust natin yung ating distributor dun sa marking ng letter T. So, yung kulay pula. Ngayon, gagamitin natin itong timing light para i-advance natin yung kanyang timing. Doon naman sa may kulay puti na marking. So, yung kulay puti is in between niya ng 5 at saka 10. 5 at saka 10 sa gitna, meron dyang guhit. So, yun yung recommended timing niya, no? Yung nasa gitna na guhit. So, gamit lang itong timing light, guys. Ayan. So, ilalagay lang natin to sa spark plug number 1. Tapos, meron naman tong ano dito, ayan, oh, yung direction niya. Ayan. Ito. Arrow. So, lalagay lang natin yan dito, guys. Ayan. So, guys, ito yung sa positive ng ating timing light. Ayan. Tapos, ito naman yung sa negative. Ayan. Ayan, guys. So, buksan lang natin to. Kabit na siya. Titingnan natin, guys, ay so yun guys, kung titingnan natin